papunta ako ngayon ng ano, maglinis ako ng mga aso. Anong oras pa lang? Bago mag alas 7 ng umaga. Kailan madilim pa. Medyo hindi ko makita ito mamaya dyan pagdating. Malapit na. Ito yung papunta doon sa mga aso, napakaraming aso. Saka maraming tuta. Ito yung trabahoin ko ngayon na maglinis kasi naka-leave yung nag-alaga ng aso nito. So sa akin sinalpak ng trabaho na to. Dati pa kasi akin tong trabaho na tuwing summer pagka nagbakasyon yung nag-alaga ng aso, dito ako nilalagay. Ako naglilinis ng mga aso, nagpapakain ng mga aso. Ito yung mga aso na ginagamit nila pang hunting. Sa ngayon hindi natin to makikita sila kasi medyo madilim, pero maya konti maglilinis lang ako dito kasi mahaba-habang linisan to. Kasi pumunta ako dito kapag nagpaturo kung paano ilagay yung mga, kasi may mga tuta yung importante dyan yung tuta na lagyan ng gatas at saka yung procedure ng paglagay ng pagkain din, kasi yung pagkain ng aso dito sukat, hindi naman sukat na sukat talaga na per kilo. May estimate lang ng kalahating pala daw ang ibibigay, tapos ang ano niyan ay alternate. Bukas di ako magbibigay ng pagkain hanggang ano ako dito, Lunes. Sabagay bukas dito rin ako, tapos linggo di off ko pag walang pupunta. Di Lunes dito na naman ulit ako maglinis at saka magbigay ng mga pagkain. So ngayon ayan yung lagay ng mga aso sa unahan. Hindi lang natin masyado makita kasi may kadiliman kaya ako dito muna ako nagsalita sa likod ng camera dahil madilim pa. Ayan, dyan nag-ingay na yung mga aso. Marinig natin yung mga aw nila. Ayan. Ito dito sila. Ay, yung mga tuta na kitang-kita na sila. Ang daming tuta to, mga 20 mahigit daw. Mamaya i-video natin ang buong paligid dito sa mga aso. Tsaka mga aso dito na gaganda nila. Ang cute. Mayroon din pala dito sa kabila. Di pa siguro to bibigyan ng ano. Ayan, sabi ko, kabila, ayan. Maliliit pa siya. Tingnan natin yan mamaya dyan. Saan natin ito yung parking ng kotse dito po. So ito yung paligid ng aso dito sa mga asuhan. Ang ingay nga lang dito kasi ang dami nila Mamaya makita nyo kung ilan talaga sa piraso dito ng aso. Kasi kahit ako di ko natanong kahapon kung ilan to sila dito na aso. Basta ang dami. Ang dami talaga. Ito dito talaga ito nilalagay kasi maingay sila, may mga tahulan, kaya parang itong lugar dito sulo lang talaga dito. Mamaya pagaliwanag kasi may alanganin pa alas 7 pa lang ng umaga, alanganin yung nalilid. So umpisahan na natin itong maglinis para maaga tayo makatapos dito. Mamaya pakita ko sa inyo. Ito na. Mula kaninang alas 7, ngayon lang ako natapos naglinis at saka nagbigay ng mga pagkain nila. Mahirap kasi mag-vlog ng paano maglinis at saka paano magbigay ng pagkain nila kasi hawak ng host. Ito yun yung mga aso na yan. Ito sila puro lalaki dito. Dito di puno. Dito siya kada butas-butas dyan. Dapat may aso yan, pero may mga bakante dyan, mangilan-ngilan at saka yung dito. Hindi sila puno dito. Ang dami yan. Ito yung pang ginagamit nila pag hunting. Ito yung panghabol sa mga binaw mga usa, mga baboy mo. Ito yung mga aso na to. Ang gaganda ng mga klase nito ang lalaki. So ang binibigay lang nito ay kalahating pala lang na pagkain. Ayun yung pagkain na nilagay ko dito kanina. Ayan. Bukas, dito rin ako bukas, kaya lang di na ako magbigay sa kanila ng feeds. Ang ko lang bigay dito sa kanila ay
maglinis na lang ako dito pala bukas, saka yung mga gatas ng mga tuta kasi may mga ang daming ng tuta. Saka dito bali tatlong block ko dito na nakaganito, kaya marami-raming aso to. Nakarihas to dito kasi karamihan dito, itong block na to dito, karamihan mga ano to, mga babaeng aso. Ano, nakukulit na sila talaga. Pero sanay na ako dito kasi dati halos taon-taon ako nandito na nag-alaga sa kanila. So yun, ito yun. Ang dami nila, di ba? Kukulit. Pero masaya ako sa kanila kasi mahilig ako sa aso talaga. Ito mga lalaki to, mga halo-halong ano to, mga halong mga breed dito, mga aso. Dito mga parang may halong paka pitbull. Pinawisan talaga ako dito sa trabaho na to. Ito yung lusot tayo dito para makita natin yung iba pa dito. Ang dami. Dito tayo galing kanina. Ayan. Ayan. Tapos ang paligid dito ganyan. Puro bundok yan. Ayan, ganyan. So mga halos siguro 1 kilometro to mula doon sa may sa may rest house nila. Dan dito yung mga aso nila nilagay. Kasi normal to kasi maingay kasi to. Tapos ito pa. Ayan yung mga aso at saka may mga tuta rin dito. Kaya bukas kailangan ko maglagay naman magbigay sa kanila ng gatas. Ayan, kakain na kayo, no? Ayan, mga babait. Ayan yung mga tuta dyan sa ilalim yata. Nasa ilalim yata ng bahay-bahay. Ayun. Ay, hindi. Nasa ilalim yata dyan. Ayun, lumabas. Ayun siya lumabas. 4 to nandirito eh. Saan yung ibang kasama mo? Nasa ilalim. Yata nagsilong kasi mainit na. Alas 10 ng pasado ng umaga ngayon dito. O, dyan lang muna kayo. Bukas ulit, ha? Ito yung trabaho ko ganitong hanggang Lunes ako dito maglilinis. Saka kailangan bantayan ko talaga mismo yung tubigan nila kasi pag nawalan tubig delikado, ma-dehydrate ang aso. Ito si Jaco, ito yung alaga ko nung doon to kailang luko-luko to eh. Inano yung manok sa kami na nag-alaga nito. Ayun, may edad na si Jaco. Jacoy, kumusta man? Ha? Isang golden retriever. Halo-halo. Ito may mga aso dito. May mga magagandang breeding itong mga i-breed ng mga aso dito. Ayan o. Ganyan yan. Magaganda talaga nila. Hindi pwede na ako dadaan dito. Tingali yata ito. Hindi. Dito na tayo dadaan. Si Jaco ang pangalan niya. Jaco, ikoy! Ang bait yan. Kailan mahilig sa tubig yan siya. Ang hilig maligo. Yan. Kailan dito sila di naliligo. Yan. Kawawa lang. Relax na. Relax lang, no? O, nakakain na. Malinis na yung paligid. Ito yung nilinis ko kanina. Daming dumi. Ayan. Umpisa na naman magdumi. Ihi. Kaya inabot ako ng napakatagal na oras dito. Yan. Tingnan yung style nila ng ano dito sa aso. Parang may yungib, di ba? Dito, oh. Yung isa na sa ilalim. Ayan, oh. Nasa may yungib yan. Ganyan yan ang ano nila dito. At least mainit man umalamig. Safety na yan sila dyan na hindi sila masyadong tatamaan ng ano. Isara ko lang tong gate dito. Kasi hindi naman sa ano. May makawala sa kaya. Yes, nakasara na yan. Ayan. Lipat tayo sa kabila dito sa pangatong block. Bukod sa tatong block, mayroon pa dito mga ibang ano pa. Nasa labas. Nawala silang ano. Ayan o. Kanina lang bago ako mag-umpisa na mag-vlog ulit. Nag-away yata dito sa kabila. Ayan o. Ganyan pa din. Ayan. So yun ang mga tubigan nila. Automatic yan. May tubig dyan na papasok pag nag-inom na sila ng tubig.
Hindi na kailangan niya na ano, kailangan bantayan pa rin pag nagbara yan o kaya may madudumi, kailangan linisin kasi di ano yung tubig diyan. Yan ang kagandahan dito. Yan nilinis ko din. Ito yung umpisa ko kanina maglinis na alas 7 pasado ng umaga dito kanina. Ayan siya, oh, relax na sila doon. Ano, nakakain ka na diyan? Ayan siya. Tapos balik tayo dito sa kabila. Actually tapos na ako dito. Sabi ko, i-vlog ko na lang to. Dapat bukas ko mag-vlog. Sabi ko, di na ngayon lang. Kasi, nandito na rin naman ako. Para bukas dire-diretso ako. Consume dito ng mga 3 to 4 hours talaga ang trabaho dito. So, kailangan ang mga gate dito, bantayan din, nakasara. Kasi, pag hindi yan, may mga aso nakatakas doon yan pupunta doon sa padang rest house. Ang dami mga ano dito. Ayun, ito tuta pa to. Oh. Mga tuta to. Kailangan bukas ito yung linisin dito at saka lagyan sila ng gatas. Yan, mga wala ito magawa dito, maglaro lang na yan sila mga yan. Ang dami yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may doon 3, 8. Yan yung binubuo na naman yan para sa pang-hunting. Ganyan. Pang-ayam. So dito, meron ditong mga ito bagong dating to. Ito yung hindi ko alam anong ano to. Ang laki na tayo. Dumating lang to nung nakarang araw. Ayan o. Kasi yung isa. Hindi mo maiwasan niya may mga yun. Mukha siyang malungkot na yung nandoon. Dito. Nakainom na sila ng gatas kasi binigyan ko na rin. Ayan. Yung isa tulog doon o. Natutulog yung isa doon. Inom ng yan, tubig. Tapos dito yung iba. Yan, nagre-relax na lang sila. Ganyan yan sila pag nabusog na at saka ano nila na may tao dito. Ang dami kong alaga dito. Yan, mga tuta pa yan. Tulog na tulog sila ha. Ano? Tapos may isa pa doon sa dulo. Nakasilong doon. Nakuha pa ba? Tapos sa dulo, tingnan natin dito. May silong siya doon sa may mga puno. Kasi dito medyo may pakainit talaga eh. Tingnan mo naman yung ano dito, alikabok. Ito pa rin, may tubigan, kailangan yung tubig. Uy, napupo. Basiyo ang tubig dito. Diyos ko po, walang tubig to. Kailangan ko to na ayusin muna bago ko uwi. Buti na lang nasilip ko to. Ayan na, may pumasok na to. Binuksan ko lang to. Dito. Pumapasok na yung tubig. Kasi nakakatakot sila pagka walang tubig talaga kasi mahirap na sa init ngayon. May tendency na ma-dehydrate ang aso. Dapat talaga tubig yan. Di bali na hindi kayo magpagbigay ng pagkain ng aso sa loob ng kahit ilagay natin ng mga 4 na araw na wala silang kain o 1 linggo na lang pinakamatagal. Walang problema yun kasi ano talaga agwanta sila dun sa wala silang pagkain, pero tubig di pwede na walang tubig talaga. Dito may mga maliliit na tuta to dito. Ang laki ng nanay oh. Ang laki ng aso na to. Ayan, kaya lang medyo ilap. May ano yan, may tuta dyan mga maliliit sa loob. Ayun, tulog. Tingnan natin dito. Ayan o. Ilan to sila? 5 din? 6? Ayan sila. Bago pa to. Tapos dito yung mga kinalat nila yung ano. Doon sila sa may butas. Kinalat nila yung ano, pagkain o. Di pa yan kumakain yung mga ano yan. Ano pa yan? Naggagatas pa yan sa nanay. Ayan, tulog siya. Ang cute nila. Yung dalawa sumagsik doon sa pinakabutas. Sige, tulog kayo dyan. Oh. Malamig din yan dito ah. Kasi ano yan, parang kuweba din yan. Tawag dito ay parang tore daw. Kasi para siyang tore nga naman. Pabilog siya dito. At least dito may tubig na rin siya. Ano, dati kasi wala yan eh. Ayun. Tubigan siya dyan. Lahat dito naka-automatic. So uwi na tayo. Ligpit ko lang to at saka magsarag na lang dito sa mga gate nila para hindi sila makatakas. Kasi may madalas dito nakatakas sila.
Kasi pag ano, nagwawala, lalo pag may mga dumadaan dito rin mga ibang animalis. Ito na pagkagulo. Magulo dito sa loob. Dito yung mga gatas ng ano, ng tuta. Nilagyan ko na, ayan pa, di naubos. Ay yung gatas binigay ko kanina, di naubos nila. Tapos yung mga ano, kinalat, mga tuta yan. Saka dito sa loob, mainit to kasi ano, hero dito. Kaya lang, tambakan lang to dito ng mga gamit. Labas na dito. Wala maintindihan kasi yan, may pinto naman. Sinarangan ito. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. Okay, tayo na. Kita ko mag-almusal. Kailangan ko mag-almusal sa bahay. Anong oras na ba? Alas 10:35. Dito maganda dito kasi overlooking. Tapos may mga kahoy dito. Mga ano na to dati. Nandito na to, maliliit pa to. Diligan pa to ngayon, malalaki ng ano na. Matagal ko nakabalik dito. Siguro nasa mga 6 na taon yata ako bago ko nakabalik dito. Ganun. 6 o mahigit na nga siguro eh. Kasi iba pa yung taga-alaga ng aso dati. Dati yung mga aso namin dito iniiwan. Doon maghihanap lang kami ng bakante dito kung saan pwede namin iiwan. Dito sila, si Kuro dito naiwan yan. Madalas dyan sa may turi na yan. Naiwan si Kuro dyan. Isang beses nagbakasyon kami Pilipinas. Tapos dito 2 times yata si Kuro nandito. Tapos ang ganda ng paligid, di ba? Ayan oh. Ayan, may mga kahoy dito ng eucalyptus. Dati dinilidian pa to, ngayon ang laki na. Kahoy na talaga. Ay siya, tara na para mag-almusal pa ako. Let's go na. Para pahinga rin ako. Alas 7 pa ako dito. Ngayon lang ako natapos. Pagpag ko lang to kasi. Tuloy kasi galing sa mga aso. Okay. Ito pa yung kanina. Naka flashlight pa ako kasi nga ano. Madilim pa kanina talaga. Alas 7 ng umaga dito, madilim pa eh. Tara na. Para almusal tayo. O ano? Babay na ako! Sa dyan, sa gilid. Ito yung ano, daanan. May kalayuan dito, mga 1 kilometer to mula doon nga sa may ano, doon sa may kung saan kami nakatira. Puro ano yan, puro farms kanila to dito ah. Dito kasi kung sana ko isalpak na trabaho, ayan, sa mga aso. Actually, ano talaga yan, tuwing summer yan. Dati, natigil lang yan nung nandito yung mag-ama na nag-aalaga ng mga aso. Natigil lang yun, hindi ko pupunta dito pag summer. Pero ngayon, balik ulit ako. Sa loob nga yata ng mahigit na 6 to 7 years yata ako bago nakabalik dito. Ganun, hindi ko lang matandaan kung ilang eksakto talagang taon na bago ako nakabalik dito. Yan, mas ano talaga, may ano ba dito, kahit anong trabaho na lang talaga, so utos nila pupuntahin sa mga saan-saan. Utos ng utos. Tapos bukod dito, yung trabaho kong garden, di ko pa rin pwede ma-abandon na. Kung nandito ako, kailangan galaw pa rin ako dun. Kaya yung trabaho ko nito doble. Sweldo ko, isang sweldo lang. Ganun lang. Pasaway talaga, no? Kaya sabi nga nila, laban lang. Ito lang yung trabaho. Ito lang ang ano natin. Lalaban lang tayo nito. Maya tanggal ako ng robot. Dati kung ano pa, mayroon kong gagawin doon. Tapos gawin ko pa. Tayo sa init. Tapos na tayo doon.
kasi sabi ko nga yan, 3 oras, 4 na oras, depende pa yan kung may tubig, na may pressure ang tubig. Ngayon may pressure ang tubig, kaya lang kahapon hindi nalinis yung mga aso na yun, yung mga dumi nila, kasi walang tubig kahapon, hindi nakapaglinis yung nag-aalaga ng aso, kaya tinamad na rin. Kaya sa akin bagsak ngayon, saka magbigay ng pagkain, magbigay ng gatas sa mga tuta, matrabaho talaga. Tayin mo pa yung tuta na makainom ng medyo marami-raming gatas, kasi pag hindi sila nakainom ng gatas na paano sila iinumin ng nanay. Kaya kailangan mo mabantayan yung mga tuta. Tapos sa mga aso, lipat tayo sa mga ibon kahapon, hindi ko to nabisita. Kumusta na kaya yung mga sitwasyon nila dito? Kailangan talaga ikutin to sila ngayon, ikutan to kasi mainit ang ano nito ay tubig talaga. Wala nga tubig Kahapon di ko to napuntahan dahil ano bang ginawa ko kahapon? Ang dami ko nang ginawa kahapon. Lalo ngayon kasi sa din to, sa mga aso. Tapos bukas mga aso na naman ulit. So kailangan ko mag-igib ng tubig. Tuloy natin mamaya magkwentuhan. Oops. Okay na yan. Tubig na si Sio dyan at saka yung nanay niya. Tapos yung mga ibon, lagyan ko na rin ng feeds at saka tubig. Kailangan tubig din Terrible init Terrible. Ibig sabihin, grabe ang init. Dito na tayo dadaan. Pag ganun. Uy, quieto aquí. Buti na lang, pagdating ko sa bahay kanina nag-almusal, walang tubig na maaga kasi ko kanina nagpaandar ng motor, kaya naubos yata ang tubig na naglinis din ako dito, nagdilig-dilig dito kunti. Pero palagi ko di umabot lahat sa pagdilig dito. Kunti lang yung nadilig. Kailangan ko na mag-out. Out na ko kasi gabi init Makagawa dito sana. Makagawa dito sa lilim. Pwede kang gagawa ito sa dito pala sa lilim. Pwede kang gagawa. Pero pagka sa ganito direct ang araw, sa Espanyol pa. No. Tapos ito pa, ang trabaho ko to. Uy, pretty flower. Ang ganda ng bulaklak Ang ganda ng kulay niya ngayon. Unang bulaklak tong taon na to. Ito siyang gumamila na to. Yellow. Sana may marami pang itong susunod. Meron na dito mga to. Tanim ko rin yan. Ito mga sungay na to, ayan. Galing niya sa taas. Yan yung mga nagmamarka. Tinanggal ko kahapon ng hapon. Hindi ko man ito ibalik kasi mga ibon dito. Dito nagpapahinga pag tanggal itong tag-init. Pag tanghali o hapon. Hindi ko muna ibalik yan para sa pupunta dito. Bahala sila dyan kung saan sila muna magpahinga. Kasi nalinis ko na yan. Pagka babalik sila dyan, maglilinis ako ulit. Okay. Mamaya na lang ako magpaandar ng motor ulit ng hapon. Tapos sabay survey sa taas para makita kung may tubig pa. Kung wala na po. Huwag naman sana bukas. Sa trabaho kumaantala ako sa walang tubig. Kasi maglilinis ulit ako doon sa aso na yan. Pala bukas dito magdilig din, magang maga.
bahala na. Ano ba so, ano kaya to bukas o mamayang hapon diligan ko to. Hindi ko alam kung sino nag-out ngayon dito. Abe. Ito si ibig sabihin lahat na dito nag-out na at minus ako kasi mayroong hindi maganda nangyari sa kasama namin dito. Ano yung biyanan niya na sumakamilang buhay ng biyanan niya, lalaki, kaya mga tao dito kasama namin dito. Ako na lang na nakapunta doon. Kasi ano ako ginagawa. Yung iba pa nakalib ngayon kasi sa piyesta nga, nabanggit ko sa isa kong vlog yun, di ba? Nasundan ito. Piyesta yun. So ako na lang huling nag-out. Bahala na. Mamaya siguro ganyan gagawin ko pag dilig dyan. Tapos para bukas maaga na naman ako doon. Palagay ko bukas aso ano pa rin eh. Ano pa naman feeds kasi Lunes na ulit sila makakain. Kailangan bukas bigyan ng kunti. Grabe init talaga. Oh my goodness. Padlock natin itong gate na ito ngayon kasi I'm sure mapapasok dito. Ayan. At ako'y nauhaw. Ay kailangan ko ng tubig. So yan na. Pahinga na tayo. Habang nagpahinga, edit mo na ng video. Itong video na to, i-edit ko muna to. Tapos maya maya i-upload natin. Yung kanina ha, yung oras na yun, yun talaga yung oras namin kanina ng umaga. Tapos sabay upload na to, sabay edit, sabay upload na. Para within the day, lalabas ang video ko. Kaya walang dayaan. Uy, si Kantong Kontoy ha. Walang dayaan. Edit agad. And then upload. Yun na yun. Sara na dito ng ayan. Okay. God bless po sa ating lahat. Bye bye po.